Alam niyo ba ang amoy ng Espiritu Santo? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Yan po ang turo sa amin ng isang napakarunong na Heswitang pare. Magaling daw tayo sa pangamoy. Amoy pa lang, alam na kaagad natin ang ulam na niluluto ni nanay kahit nasa kabilang kwarto tayo. At ginagamit din natin di lang sa mga pisikal na bagay tulad ng pagkain o pabango yung amoy. Sinasabi halimbawa ni tatay sa nanliligaw sa kanyang anak na dalaga, "Nako, sa kilos mo palang iho, naaamoy ko na ang ugali mo." Kaya no is the final answer. Kawawa naman. At heto, napapanood natin lagi sa mga horror films. Pagpasok pa lang ng exorcist na pare sa isang kwarto, aba, alam niya na, naroroon ang dyablo. Ano ito? May naaamoy akong maligno. Opo, talagang maraming gamit ang ating pang-amoy. At magagamit din natin ito para maamoy, masinghot, mabatid ang presensya ng Espiritu Santo. Ani kaibigan naming pare, sinasabi ni Jesus na ipadadala, iiwan niya sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dagdag pa ni San Pablo, ang Espiritu sa katunayan ay nananahan na sa ating kalooban. Sa makatuwid, naririto, kasama natin araw-araw ang Espiritu ng Diyos. Subalit ang tanong, kilala mo ba ang amoy niya? Alam mo ang amoy ng tinola, ng pabango ng lola mo, dahil paulit-ulit mo itong naaamoy. Gayon din ang kailangan. Kung paulit-ulit ka ring bababad sa panalangin, sa pagbasa ng salita ng Diyos, sa pagsimba, sa paggawa ng mabuti, makikilala mo rin ang amoy ng Espiritu ng Diyos. Oh, may naaamoy na ako. Amen.